Madaling araw ng Hulyo 29 taong 2023, isang operasyon ang ikinasa ng Laguna Provincial Police at PNP Anti-Kidnapping Group kaugnay sa isa o manong lugar sa Laguna na naging imbakan o safe house ng mga matataas na uri ng armas. Sa naturang operasyon, tumambad sa mga operatiba ang sandamakmak na matataas na kalibre ng baril kung saan posibleng ang ginamit sa kriminalidad at karahasan. Ang naturang nagmamay-ari ng lupaing sinalakay ng mga operatiba ay walang iba kundi ang mga Madriaga kung saan tinawag nga itong Madriaga Farm. Hideout rin mismo ang lupaing ito ng kilalang notorious syndicate group na Madriaga Kidnap for Ransom Group na pinamumunuan mismo ng personaheng nagngangalang Ramil Madriaga. Pangalan na kamakailan lang umusbong sa eksena ukol sa usaping impeachment laban sa kasalukuyang Vice Presidente. Kilala si Madriaga bilang notorious na kriminal na talagang salot sa lipunan kung saan nahatulan na nga ito ng parusang kamatayan o death penalty noong 1997 ukol sa kasong kidnap for ransom. Ngunit sa likod ng kadungis-dungis na record ni Madriaga, tila santong-santo ito kung ituring ng pulpul na oposisyon na talagang kating-kating patalsikin sa posisyon si Inday Sara. Kaya ngayon ay aalamin natin kung sino nga ba talaga si Madriaga at kung paano ito umiksena sa usaping pagpapatalsik laban kay Vice President Sara Duterte. Ramil Lagunoy Madriaga, pangalang sumulpot na tila kabuti sa gitna ng kasalukuyang ingay ng inihaing pagpapatalsik o impeachment laban kay VP Inday Sara. Naging tila missing piece si Madriaga kung ituring ng mga kongresistang kating-kate sa impeachment sa kadahilan ng ayon sa kanyang affidavit na siya mismo, Ramil Madriaga, ang umano'y bagman o taga-kolekta ng perang galing sa iligal na siyang iniutos umano ni Inday Sara. Bagay na siyang nabuhayan ng dugo ang mismong oposisyon sa naturang salaysay ni Madriaga kung saan tila ito na ang bigating ebidensyang kanilang hinihintay at pinanghahawakan para mapagtagumpayan ang naturang inihaing pagpapatalsik laban sa Vice Presidente. Ngunit ang naturang salaysay ni Madriaga ay umani naman ng pangungutya kung saan ayon pa tila naging comics umano ang dating o scripted, lalo't hindi na bago ang ex-con to whistleblower strategy ng tanim witness program ng oposisyon. Ngunit sino nga ba talaga si Madriaga at kung paano naugnay ang pangalan ni VP Inday Sara sa kanya base sa mga salaysay? Hunyo 16 taong 1964 nang ipinanganak si Ramil Madriaga sa Quezon City. Base sa mga public records ni Madriaga, nagtapos umano ito ng kolehiyo sa San Sebastian College of Law taong 1995. Ngunit hindi pinalad na maging ganap na abogado si Madriaga nang ito'y bumagsak sa naturang bar exam. Nagtapos rin umano si Madriaga ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration taong 2001 nang makapagtrabaho si Madriaga sa National Security Council bilang Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Nakapagtrabaho rin umano si Madriaga sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng Department of Finance na binuo taong 2003 sa pamamagitan ng Executive Order No. 259. Ngunit sa likod ng disenteng trabaho ni Madriaga, sadyang di mo maisip na ito pala ay sangkot sa mga notorious syndicate kidnap for ransom operation sa bansa. Bagay na hindi lang bastang sangkot si Madriaga kundi ito rin ang kinilalang namuno o utak sa naturang karahasan. Dekada 90 nang masangkot ang pangalan ni Madriaga sa nangyaring pagdukot sa isang negosyanteng kinilalang si Vicente Oy. March 25, 1996 bandang 10:30 ng gabi sa kahabaan ng Wilson Street, San Juan Metro, Manila. Matiwasay na nagmaneho ang biktimang si Vicente Oy sa kanyang Nissan Navara nang bigla na lamang sumalpok sa mismong driver side ang isang black Pajero na lulan ng 5 personahe. Sa naturang aksidente, kaagad na bumaba si Oy
Uy sa kanyang sasakyan kasabay na rin ng pagbaba ng mismong driver ng Pajero. Ngunit nang tatawag na sana si Uy ng pulis para respondihan ng aksidente, dito na nagpasya ang driver ng Pajero na wag na muna sa kadahilan ng pulis umano ang sakay sa sasakyang kanyang minamaneho. At nang silipin na sana ni Uy ang umano'y mga pulis na nasa loob ng Pajero, dito na umiksena ang mga kriminal kung saan biglaan na lamang tinulak si Uy ng mismong driver na kaagad namang sinunggam papasok sa sasakyan ng 4 pang mga personaheng umano'y pulis ayon ng mismong driver. Bagay na sa pag-aakalang isang normal lamang ito na aksidente, sa di akalain isang planadong pagdukot na pala ang motibo sa pagbangga sa kanya. Dito na umano tinali ang kamay at paa ng biktimang si Uy at binblindfold na kalaunay inilipat sa naturang compartment ng isa pang sasakyan. Sa naturang negosasyon ng mga sospek at ng biktimang si Uy, 10 milyong piso ang hinihinging ransom money ng mga kriminal kapalit ng pagpapalayas sa biktima. Ngunit sadyang hindi naging matagumpay ang mga kriminal nang kaagad ikasa ng mga operatiba ang rescue operation kung saan kasunod na araw, March 27, 1996, tuluyan na ngang na-rescue ang biktimang si Vicente Uy sa Antipolo, Rizal. At ang nasa likod nga ng naturang marahas na kidnap for ransom operation ay walang iba kundi ang santong tinuri ngayon ng oposisyon na si Ramil Madriaga. Ilan sa mga pangalang nasama sa naturang pandukot ay sina James Patano, Rosendo Madriaga, Oswaldo Banaag, Manolok Babak at Alan Duarte na kalaunay na akwit sa paglilitis. Ngunit convicted naman sa kasong kidnapping sina James Patano, Rosendo Madriaga at Ramil Madriaga, kung saan nga'y death penalty o bitay ang naging hatol sa kanila. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang naturang hatol na ito kina James Patano, Rosendo Madriaga at Ramil Madriaga ay tuluyan ngang nabaligtad kung saan ayon pat bigo ang mismong prosekusyon na makapaglahad at makapagpatunay sa pagkakasala ng mga akusado o failure to prove guilt beyond reasonable doubt. Bagay na tuluyan ngang ipinag-utos ng korte ang agarang pagpapalaya sa mga akusado. Ngunit sa paglipas ng taon, tila ba panahon lang ang nagbago kung saan balik sa naturang gawi ang mga kriminal na ito na mas lalo pang lumawak at lumaki ang karahasang dulot na nagmistulang private army na ang naturang grupo sa kadahilan ng hindi lamang dumami ang mga ito kundi kargado na rin ng mga high-powered firearms na kalaunan nga'y binansagan na ang sindikatong grupo bilang Madriaga Kidnap for Ransom Group. Sa pagulong pa ng mga taon, buwan ng Hunyo pitsa 4 taong 2022, isang pagdukot ang naganap sa Tondo, Maynila kung saan biktima ang 2 binatilyong Filipino-Chinese businessman na ayon sa mismong investigasyon ng mga otoridad ay dinala ang mga biktima mula Maynila patungong Laguna. Sa naturang negosasyon, kaagad humingi ng perang kapalit ang mga sospek kung saan 100 milyong piso kapalit sa kalayaan ng mga biktima. Bagay na talagang ikinaalarmang husto ng mga otoridad ang naging galawan ng mga sospek kung kaya't sa tulong ng mga operatiba at ng mismong PNP AKG o Philippine National Police Anti-Kidnapping Group, isang rescue operation ang ikinasa kung saan June 15 taong 2022, 10 araw mula nang mangyari ang pagdukot, na rescue na ng tuluyan ang mga biktima sa isang masukal na lugar sa Laguna. Ngunit sa naturang operasyon, bigong maabutan ng mga operatiba ang mga sospek kung saan tila natimbrihan ang kanilang operasyon. Ngunit sadyang di pa rin pinalad ang mga sospek ng maplakahan ng operatiba ang kanilang ginamit na getaway vehicle. Bagay na nagpang-abot nga ang mga ito sa bayan ng Pililla, Rizal kung saan dito na nagkapalitan ng bala ang mga operatiba laban sa mga sospek. Sa naturang engkwentro, nalagasan ng mismong PNP Anti-Kidnapping Group ng isang miyembro na si Patrolman Joshua Lingayo. Sa naturang pag-imbestiga, dito na napag-alamang miyembro pala ng Notorious Syndicate Madriaga Kidnap for Ransom Group ang mga sospek sa pandudukot at ang mismong leader ng grupo ay walang iba kundi si Ramil Madriaga. At sa patuloy ngang imbestigasyon at masusing pagmamanman sa naturang mga sospek, humigit 1 taon nang lumipas, July 2023, tuluyan na ngang naaresto ang mga pangunahing sospek sa pandudukot sa bisa ng warrant of arrest. Bagay na ng mga panahong iyon ay talagang pasok sa top 5 most wanted person si Madriaga ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group. Makalipas ang ilang linggo, Hulyo 29 ng parehong taon, sa bisa ng isang search warrant, dito na sinalakay
pagpatay ng mga operatiba ang isa umanong farmhouse sa Laguna na pagmamay-ari ng mga Madriaga, kung saan ginawang imbakan ng mga sospek ng kanilang armas na siyang ginamit sa iligal na operasyon. Sa naturang paghalughog sa lugar, kaagad tumambad sa mga operatiba ang iba't ibang klase ng mga high-powered firearms. Nakumpiska ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 caliber 22, sandamakmak na mga bala at marami pang iba. Bagay na ayon nga ng mismong mga otoridad na hindi lamang basta kidnap for ransom group ang grupo, kundi nagmistula na nga itong private army na kadalasang nasasangkot sa dahas at karahasan. Ngunit nitong taong 2025 lang nang muling umusbong sa eksena ang pangalan ni Ramil Madriaga, hindi para gumawa ng eksenang pandudukot kundi ang pagsawsaw sa mainit na usaping impeachment laban kay Inday Sara. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na may malawak umano siyang kaalaman at koneksyon sa kung paano na-involve ang mga Duterte at mismong si Sara sa illegal, partikular na sa droga at pugo operation. Ayon kay Ramil na siya umano ang pinagkakatiwalaang bagman ni Sara bilang taga-kolekta ng perang galing sa mga inchik na nagpupuslit ng droga at nagpapatakbo ng illegal na pugo operation sa bansa. Ayon din sa affidavit, taong 2016 pa nang makapagtrabaho na umano si Madriaga sa mga Duterte, kung saan isa umano siyang intel agent ng mga ito. Taong 2019 naman nang magtrabaho umano siya kay Inday Sara na nooy mayor pa ng Davao. Ayon pat inutos rin daw mismo ni Inday Sara kay Madriaga ang pag-organize ng isang grupong susuporta sa pagtakbo niya bilang presidente noong 2022, at ang naturang grupong araw ito ay ang Easy Pilipinas o nangangahulugang Inday Sara is my president. Bagay na ang naturang perang ginamit rin daw sa pangangampanya ni Sara ay galing sa mga iligal. Nasaksihan umano ni Madriaga taong 2022 ang bagabagahing maletang puno ng pera kung saan i-deliver ito sa mga politiko sa pamamagitan ng utos ni Inday Sara. Naungkat rin sa mismong affidavit ni Madriaga ang dati ng kasong di mapatunayan na isinampa ni Trillanes ukol sa umunoy custom magnetic lifter shabu scandal, kung saan sangkot sina Pulong Duterte at Manscarpio na asawa ni Inday Sara. Ayon kay Madriaga, nasaksi umano siya at nakasama sa naturang meeting kung saan napag-usapan nga ang pagkolekta ng naturang shabu shipment na nakatagos sa magnetic lifter sa loob ng customs. Bagay na ang naturang mga salaysay na ito ni Madriaga ay mariin namang itinanggi ng mga personaheng nabanggit, kung saan isa lamang umano itong tanim witness para gawing propaganda at pamumulitika ng mga gustong mapatalsik ang vice presidente. Ngunit talagang kagalak-galak namang tinanggap ng mga kongresmang pabor sa impeachment ang salaysay ni Madriaga, kung saan talagang santong-santo si Madriaga kung kanilang ituring ng dahil na talagang mabibigat ang revelasyong ito na siyang umano'y grounds para tuluyan ngang mapatalsik ang vice presidente. March 2, 2026 nang sampahan ni VP Inday Sara ng kasong perjury si Madriaga sa kadahilan ng purong gawa-gawa lamang ang mga paratang na sinalaysay nito, kung saan ayon mismo ng vice presidente na talagang lumang tugtugin at hindi na bago ang tanim witness program ng kalaban nila sa politika, na purong satsat at pamumulitika lang ang alam na talagang walang konkretong ebidensyang mailatag sa bawat akusasyon. Ikaw, sa iyong palagay, totoo nga ba ang mga paratang na ibinato laban kay Inday Sara o sadyang panibagong pakulo na lang ito ng mga kalaban niya sa politika na walang magawa kundi gumawa ng peking ebidensya at propaganda alang-alang sa kanilang pansariling interes?